Hello po at maligayang pagbabalik. Narito po ang compilation videos na mula sa Love Stories playlist na sana po ay magustuhan po ninyo. Maraming salamat po. Unang video. Nais ng aking mga magulang na mabigyan ng magandang buhay kaming mga anak nila. Kaya't nagdesisyon sila na lumuwas ng Maynila at doon magsimula ng bagong buhay. Subalit, tila napakamailap ng swerte sa kanila dito sa syudad. Kaya't napilitan na lamang silang bumalik sa probinsya namin kasama ang 5 kong kapatid. 14 na taong gulang ako noong nagdesisyon silang bumalik sa probinsya namin. Naisip ko na kaya ko mamuhay at makahanap ng trabaho sa Maynila kaysa sumama sa kanila sa probinsya. Hindi ko alam kung bakit ganoon ang naramdaman ko. Marahil ay heto na ang nakagisnan kong buhay at pamilyar na din ako sa Maynila. Kung kaya't nakiusap ako sa aking mga magulang na magpapaiwan ako dito. Pinayagan naman nila ako, pero dahil ako ay menor de edad, hinanapan nila ako ng maaari kong mapapasukan para na rin panatag sina tatay at nanay na meron akong pagkakakitaan para hindi ako magutom. Nagtanong-tanong sila sa kanilang mga kakilala kung saan ako maaaring magtrabaho at di nagtagal nakahanap sila ng pamilya na tatanggapin akong mamasukan. Nakapasok ako bilang houseboy sa isang pamilya. Hindi naman sobrang yaman pero meron silang 2 sasakyan. Akala ko nga nung una sila ay napakayaman. Ang padre de pamilya nung pinasukan ko ay nagmamay-ari ng isang negosyo sa aluminum na ginagamit sa paggawa ng bintana, pintuan at iba pa at madalas nilang proyekto ay mga condominium complex. All around ako, naglilinis ng bakuran, sasakyan at electric pan. Minsan tagahugas ng pinggan at yung ibang mga gamit na sira na pwede pang mapakinabangan, sinusubukan ko ding ayusin. Ako din ang runner ng pamilya na tagabili ng mga bilihin sa supermarket. At lahat ng mga inuutos nila ay malugod ko itong ginagawa. Kaya masaya ako sa trabaho ko. Sa kabila ng pagiging masagana nila sa buhay, ay naging mabait ang pakikitungo ng pamilya sa akin, pati na rin ang kanilang driver at iba pang katulong nito. Marahil nakatulong na din ang pagiging pinakabata ko sa mga tauhan nila, kaya mas pinagtutuunan nila ako ng pansin. At minsan pa nga, ay binabahagian pa nila ako ng mga merienda para daw maging malakas at hindi sakitin. Makalipas ang 1 taon kong paninilbihan sa kanila, iminungkahi ng amo kong lalaki na bumalik ako sa paaralan upang makatapos ako ng high school. Sinagot niya ang aking pag-aaral sa sekundarya dahil nga kinakailangan ko noong tumigil dahil sa kasalatan ng pera. Noong una ay nagdadalawang isip ako pero ipinaintindi niya sa akin ang kahalagahan ng edukasyon. Habang nag-aaral ay mas lalo kong sinipagan ang pagtatrabaho para sa kanila. Dahil sa ganitong paraan ay maipakita ko kung gaano ako nagpapasalamat sa kanila at habang buhay kong tatanawin iyon bilang isang utang na loob. Tila kumakaripas sa bilis ang takbo ng oras at kalaunan ay nakatapos ako ng high school. Tinulungan din nila akong makakuha ng lisensya upang sa ganon ay maging isang tagapagmaneho na nila ako. Ang pangunahing responsibilidad ko bilang driver ay ang masigurong ligtas kong maihahatid at masusundo ang 3 nilang anak sa eskwelahan. May 3 anak ang pamilyang pinapasukan ko. Si Christina na nasa high school at 2 kambal na lalaki na kapwa nasa elementarya pa lamang. Kagaya ng kanilang mga magulang ay naging mabuti din sila sa akin. Tinatawag pa nga nila akong kuya. Minsan meron tayong nasasaksihan ng mga batang mayayaman na may hindi magandang ugali. Ngunit taliwas ang mga ugali nito sa mga anak ng amo ko na pinapasukan ko. Sila'y magalang, mabait at mapagbigay. Tuwing kaarawan nila ay tinatawag nila ako upang mapagsaluhan namin ang kanilang mga napakasarap na cake. At kapag kaarawan ko naman ay binibilhan nila ako ng cake. At kapag nais nilang manood ng mga pelikula sa sinihan, ay palagi nila akong niyayaya na samahan sila imbes na paghintayin na lamang ako sa sasakyan. Pakiramdam ko ay para nila akong nakatatandang kapatid
Kaya mas lalo akong naging porsigidong gawin ang lahat ng aking makakaya para maprotektahan sila. Ngunit may hindi inaasahang balita na dumating na nakadurog ng aking puso. Isang araw, pagkatapos kong ihatid sa eskwelahan ang mga bata, ay bigla akong nakatanggap ng tawag mula sa ama nila. Sumisigaw ito at sinabing, "Puntahan mo ngayon si Christina sa eskwelahan niya at dalhin mo siya agad sa ospital ngayon din." Base sa tinig niya, ay ramdam kong may mali kaya agad na akong nagtungo sa paaralan. Ang tatay ni Christina ay kasalukuyang nasa malayong lugar at halata mo ang panik sa kanyang boses. Labis ang aking kaba kaya iniwanan ko ang ginagawa ko sa bakuran. At dali-daling nagtungo kasama ang ina ni Christina sa paaralan. Hindi ko na napansin ang bilis ng aking takbo at sa sobrang tuloy ng aking pagmamaneho ay tila inabot lang ng ilang minuto at nakarating na agad ako. Sumalubong sa akin ang mga estudyante at gurong nagkukumpulan at doon ko nakita si Christina na nakabulagta sa may lupa. Duguan ang kanyang ulo pero may pulso pa siya. Ayon sa kanyang guro na base sa kwento ng kanyang mga kaklase, papunta sana sina Christina at ang kanyang mga kaklase sa silid-aklatan na naghaharutan, nagbibiruan na may kasamang konting habulan. Hindi na malaya ni Christina na mali ang kanyang hakbang dahil umiilag siya sa harutan nang bigla siyang nahulog at rumolyo pababa ng hagdan mula sa ikalawang palapag patungo sa unang palapag. Katulong ang dalawa sa mga guro ng paaralan gamit ang maliit na stretcher bed na galing sa klinik ng paaralan. Dahan-dahan naming binuhat si Christina papunta sa sasakyan. At muli, kinaripas ko na ang aking pagmamaneho upang madala siya sa pinakamalapit na ospital. Makalipas ang ilang oras, dumating na din ang tatay niya sa emergency room. Batid ko sa ekspresyon ng mga mukha nila ang pagkatuliro sa mga nangyayari na halos masisiraan na ng ulo sa pag-aalala. Agaw buhay na si Christina nung mga oras na iyon. Ilang doktor na rin ang nakapalibot sa kanya at maging sila ay hindi agad alam kung anong gagawin. Opinyon ko lang ito kasi ang mga doktor at nurse sa emergency room parang natataranta. Siguro dahil ako ay labis na natataranta, kaya ang aking paningin, lahat ng tao sa paligid ko ay natataranta na din. Halos maubos ang luha ng kanyang ina sa kakaiyak at ang tatay naman niya ay hindi mapalagay at nagpabalik-balik na lamang sa paglalakad. Ako ay nakatayo lamang sa may gilid at taimtim na nananalangin para sa kaligtasan ni Christina. Isinailalim siya sa operasyon. Medyo kumalma naman ng kaunti ang mga magulang niya pero pinakiusapan nila akong manatili upang mautusan nila ako kung sakaling meron silang kailanganin. Nung mga oras na iyon ay sobra akong nalulungkot at naawa para kay Christina dahil napakabait, masiyahin at matalino nito. Naisip ko pa nga na sana ako na lang ang nasa kalagayan niya. Ang tila ba'y walang umagang paghihintay ay lumabas ang mga doktor at kinausap nila ang mga magulang ni Christina. "Ma'am, sir, nagawa na po namin ang lahat ng aming makakaya at naging matagumpay naman ang operasyon. Pero masyado pong malala ang naging pinsala at sa ngayon ay hindi pa po namin alam kung kailan siya magigising. Crucial po ang kanyang kalagayan. Kailangan po ninyong ihanda ang inyong mga sarili sa mga pwedeng mangyari sa ngayon. Ang tanging magagawa na lamang po natin ay ang maghintay at obserbahan siya at hindi rin po namin alam kung kailan siya magigising." Paliwanag ng doktor. Nagsimula na muling umagos na halos parang dagat ang mga luha ng ina ni Christina. Sinubukan naman siyang pakalmahin ng kanyang asawa habang hawak-hawak nito ang kamay ng kanyang misis. Inabot din ng 4 na araw bago tuluyang magising si Christina. Lahat kami ay nagpapasalamat, ngunit may bahagi sa amin ang lungkot dahil ayon sa doktor ay sobrang napinsala ang kanyang panggulugod at dahil doon ay maaaring maging paralisado ang kanyang kalahating katawan mula baywang hanggang paa. Hindi makapagsalita sa pagkabigla ang mga magulang ni Christina. Ako man ay hindi kamag-anak ni Christina pero hindi ko na din napigilang mapatangis. Napatanong din ako kung bakit ito nangyari sa isang napakabuting bata
Napakamasayahin nito at palakaibigan kaya halos lahat ng mga mag-aaral ay kilala siya. Napaka-aktibo din ito sa larangan ng palakasan at kasama sa kuponan ng paaralan sa volleyball. Paano na niya magagawa iyon kung maski pagtayo ay hindi na niya magagawa pa? Gumising siya sa tila ba napakahabang pagkakatulog, ngunit ang presensya niya ay wala. Naiintindihan ko ang sitwasyon dahil sa aksidenteng ito, si Christina ang pinaka naapektuhan. Ang dating sigla niya, napalitan na ito ng lungkot, tamlay at walang gana. Hindi ko alam pero ang sakit para sa akin na makita ang kanyang kalagayan. Hindi na niya maigalaw ang kanyang mga paa, kaya sa tuwing haharap ako sa kanya, sinisigurado ko na hindi ako maluluha sa harapan niya. Siguro hindi ako sanay na makita na ganon ang kalagayan niya, pati na rin ang mga magulang niya ay iniiwasan ding magpakita ng emosyon kay Christina dahil hindi ito makakabuti sa kanya. Isang araw, sa kalagitnaan ng pagkonsulta niya sa doktor ay may nabanggit itong nagbigay ng bagong pag-asa sa amin. Hindi pa daw tuluyang nasisira ang nerve at kung susubukan niyang sumailalim sa physical therapy ay may posibilidad na gumana muli ang kanyang mga muscles at nerve at makalakad siyang muli. Maliit lang ang tsansa na maging matagumpay ito pero wala namang mawawala kung susubukan. Babala ng doktor na hindi magiging madali ang proseso pero para kay Christina at sa pamilya niya ay kakayanin nila ito at dahil dito ay nagkaroon sila at ako ng kahit kapiranggot na pag-asa. Magmula nung araw na iyon ay araw-araw ko siyang hinahatid papunta sa rehab center. Hinihintay ko siya hanggang sa matapos at kung minsan ay tinutulungan ko ang therapist na alalayan sa pagtayo si Christina. Ramdam ko ang sakit na parang isang 2x2 na hinahampas sa aking mga binti sa tuwing siya ay tumatayo mula sa kanyang wheelchair. Minsan sa kanyang pagkakatayo ay siya ay bumabagsak at sa bawat pagbaksak niya nakikita ko ang bawat pagtulo ng kanyang mga luha kahit na sinusubukan niyang itago ito sa akin. Daig pa ang tinadtad na bawang ang nadudurog kong puso sa tuwing nakikita ko siya. Gayunpaman, natunghayan ko kung gaano siya kapursigido na makalakad muli. Tumagal ng halos kalahating oras ang kada sesyon dahil medyo masakit ang buong proseso. Makalipas ang ilang mga linggo, nagpresenta ako na tulungan siya na mag-ehersisyo tuwing dapit hapon o gabi kung kailan naghilom o humupa ang sakit nang sa ganon ay mapabilis ang kanyang pagaling. Naisip ko ito dahil ako ang kasama niya sa rehab center at madalas ako din ang assistant. Tinatandaan ko ang mga turo ng physical therapist na pinapagawa kay Christina. At dahil ang rehab ay 30 minuto lang ang tagal, dahil na rin sa sakit kaya naisip kong mag-practice siya sa hapon o gabi kahit 30 minuto din. Pumayag naman siya at nagpatuloy na kaming mag-practice sa bahay. Subalit, lumipas ang madaming buwan, halos nawawala na ng pag-asa si Christina at ang mga magulang niya dahil tila wala pa ring progreso sa kalagayan niya. Madali na rin itong mairita at nagsimula ng magreklamo na ihinto na lamang ang pagpunta sa rehab dahil wala naman itong silbi. Mas gusto pa daw niyang manood ng TV kaysa magpatuloy dahil wala namang nangyayari. Alam kong hindi niya iyon naisabihin pero dala na rin siguro ng mga sakit na dinadanas niya kung bakit medyo nagbabago ang kanyang pag-uugali. Pero hindi ako nawawala ng pag-asa para sa kanya. Para na siyang isang pamilya sa akin at hanggang kaya ko ay tutulungan ko siyang makabangon muli. Isang araw, habang nasa rehab kami, ay aksidenteng nadula si Christina at nabali ang kanyang bukong-bukong. Dahil paralisado, hindi niya naramdaman ang pagkabali nito. Pero sa mga nakasaksi na tulad ko, mapapangiwi at mapapasigaw ka sa itsura ng kanyang bukong-bukong na hindi na tama ang posisyong kinalalagyan nito. Agad akong tumakbo para sagipin si Christina at dinala ito sa emergency room ng ospital. Matapos ang masaklap na pangyayaring iyon, ay mas naging buo ang loob ni Christina na hindi na muling bumalik doon. Kita nyo na, imbis na matulungan ako gumaling, unti-unti pa akong pinapatay sa lugar na iyon. Ayoko nang bumalik doon, sigaw niya. Hindi naman siya pinilit ng kanyang mga magulang at hinayaan muna siya. Ngunit ako ay hindi mapalagay.
Matapos gumaling ang injury niya sa bukong-bukong, humingi ako ng permiso sa kanyang mga magulang na tulungan magpatuloy si Christina sa kanyang rehab at sa pagkakataong ito, ako na mismo ang aalalay sa kanya habang nagmamando ang physical therapist sa akin kung ano ang aking gagawin. Malugod silang sumang-ayon sa aking suwestyon. Kinausap siya ng kanyang mga magulang at hindi naging madali ang pagkumbinsi sa kanya pero kalaunan ay napapayag din siya na may kalakip na kondisyon. Okay, pero 1 buwan lang. Kapag lumipas na ito at wala pa ding nangyari, ayoko na, susuko na po ako, okay? Tugon niya ng walang kagana-gana. Nagsimula kaming muli mag-rehab. Mga 2 o 3 beses sa isang araw kaming nagpa-practice, lalo na kung ramdam niyang malakas siya. Linggo ang lumipas, ako'y nawawala na ng pag-asa. Dahil ang palugid na ibinigay niya ay nalalapit na at wala pa ring pagbabago sa kanya. Lumipas ang 1 buwan, walang nagbago. Pero nagulat ako dahil si Christina mismo ang gustong magpatuloy ng kanyang rehab. Pinuri niya ang pagiging maingat at alerto ko sa tuwing inaalalayan ko siya. At ang sakit na nararamdaman niya ay parang nai-immune na siya. Kinapitan namin ang isa't isa kung kaya't nakakayanan naming ipagpatuloy ang aming nasimulan. Itinuloy din niya ang kanyang pag-aaral dahil gusto niyang makagraduate. 3rd year high school na siya noon nung nangyari yung aksidente. Kahit na nanonood lang ako ng TV buong araw, at least high school graduate man lang ako. Pabiro niyang sambit. Kaya palagi ko siyang pinagmamaneho at inaalalayan sa kanyang wheelchair araw-araw papasok sa eskwelahan. Kitang-kita ko din na napalitan ng liwanag ang dati niyang madilim na aura nung makabalik siya sa paaralan. Kahit na nakagraduate na ang mga dati niyang kaklase, hindi niya naman ito alintana. Nakatapos siya ng high school. Kasabayan din ito ang isang maliit na milagrong dumating. May pagbabago siyang naramdaman. Na ang pagbabagong ito ay parang binisita siya ng kanyang anghel, hinaplos ang kanyang balikat at muling nabuhayan ang kanyang katawan, pati na rin ang kanyang kaluluwa. Nagkaroon siya ng biglang lakas sa kanyang braso na parang nadamay pa pati na rin ang kanyang binti. Bigla siyang sumigaw ng, "Oh my God! Ah! Oh my God! Nararamdaman ko na yung malaking daliri ko sa paa." Lahat kami ay nagtakbuhan at niyakap siya ng kanyang mga magulang at mga kapatid. Nakita ko ang pagkinang ng kanyang mga mata sa sobrang kasiyahan. Siyempre hindi ko na rin maiwasan na magtatalon sa tuwa. Pinasalamatan nila ako at nakiusap na ituloy ko lang ang pagtulong sa anak nila. Sa totoo lang, hindi naman nila kailangan makiusap dahil para kay Christina ay gagawin ko ang lahat. Bigla muli akong nabuhayan at lagpas sa 100% ang enerhiya kong magpatuloy. Mas lalo pa naming pinagbutihan ang ginagawa naming dalawa. Minsan umaabot na ng higit sa 7 beses sa isang araw ang pag-practice niya at kaming dalawa ay hindi alintana ang pagod. Halos kaming dalawa ang magkasama buong araw. Naging mas malakas na si Christina marahil sa determinasyon niya ngayon kumpara dati. Nasiyahan din ang doktor sa naging proseso ni Christina at sinabi pa nga niya na maaari niya akong marekomenda kung nanaisin kong maging isang rehab staff sa ospital. 1 taon ang lumipas at nakaya na niyang tumayo mula sa pagkakaupo sa kanyang wheelchair nang walang tulong mula kanino. Kaya nagsimula na din kaming magsanay maglakad. Hindi naman maikakaila na mas mahirap ito kumpara sa mga dati naming ginagawa, pero ngayon pa ba kami susuko? Siyempre hindi. Isang araw ay sinabi niyang gusto daw niyang magpunta sa mall. Nagtungo kami sa isang tindahan ng mga pantalon at sinubukan niyang suotin ang isa sa fitting room katulong ang isang empleyado. Tinawag niya ako para tingnan kung bagay sa kanya. Huminto ang aking paligid at parang bumagal ang oras at maging ang kanyang galaw dahil bumagay sa kanya ang napili niyang damit. Wow! Bigla kong sambit. Biglang natawa si Christina at sa isip-isip ko, unti-unti nang bumabalik ang kanyang sigla. Heto din ang pagkakataon niyang bumili ng damit mula nung aksidente. Ang napili niyang pantalon ay skinny jeans. Para daw niyang leg brace ito. Gamit niya ito sa tuwing rehab at pag-practice din sa bahay. At syempre hindi naman magkumayaw sa tuwa ang kanyang mga magulang pero may isang bagay na bumabagabag sa kanila.
Nalalapit na ang 18 kaarawan ng kanilang anak. Para sa mga babae ay napaka-espesyal nito dahil pinagdiriwang ang kanilang debut, simbolo ng pagiging isang dalaga at wastong gulang. Lahat ng mga kaibigan niya ay nagdiwang ng kani-kanilang mga debut, pero paano naman si Christina? Kahit hindi nila aminin ay malamang malulungkot ito. Tinanong ako ng mga magulang niya kung anong tingin ko, kung magagalit o may inis kaya ang dalaga kung pag-uusapan nila ang tungkol sa debut nito dahil baka mahirapan lang daw ang dalaga. Ipinaalam ko naman sa kanila kung gaano kalakas at katibay ang kanilang anak at sigurado ako na hindi ni Christina mamasamain dahil hindi siya ganong tao. Hinikayat ko silang kausapin ng masinsinan si Christina at sabihin dito na magiging magandang pagkakataon iyon upang maipakita niya na malakas siya at hindi sumusuko sa buhay. Talaga po, syempre po gusto ko. Kahit naka-wheelchair pa din ako. Salamat po Mami at Daddy. Naulinigan kong galak na sagot ni Christina. Inaasikaso na nila ang mga kakailanganin para sa magiging selebrasyon ng kaarawan ng kanilang anak at binilhan nila ito ng isang napakagarbong bestida. Ginanap ang nasabing okasyon sa isang hotel, kaya kagaya ng nakagisnan ay hinatid ko si Christina at inalalayan sa kanyang wheelchair papunta sa lugar kung nasaan ang kanyang mga bisita. Sa taya ko, nasa halos 100 ang kanyang bisita, kapwa mula sa parehong eskwelahan, kamag-anak o di kaya'y mga kapitbahay namin. Nakabibinging palakpakan ang sinalubong nila sa aming pagdating at inihatid ko siya sa gitna ng entablado. Higit pa sa salitang maganda ang makakapaglarawan kay Christina. Habang suot niya ang malapink na rosas na kulay ng kanyang damit na bigay ng kanyang mga magulang. At ang naghahalong puti, pink na may konting berde na kulay na may laso na flower crown sa kanyang ulo. Ang setup ng kanyang debut ay malaparaiso na napapalibutan ng mga rosas at iba't ibang bulaklak na animoy ikaw ay sinalubong ni San Pedro sa langit. Nakikipagtawanan at masayang nakikipagkwentuhan si Christina sa kanyang mga kaibigan at ako naman ay masaya siyang pinagmamasdan habang nakaupo katabi ng kanyang mga magulang. At nung mga oras na kung saan magsasayaw na siya para sa kanyang 18 rosas, ay biglang nabalot ng katahimikan ang lugar. Lahat sila ay nag-aabang kung sino ang unang isasayaw ni Christina. Malinaw pa sa distilled mineral water ang mga naalala kong mga nangyari nung mga oras na iyon. Para ba akong nanonood ng mga romantikong pelikula na kung saan ay bumabagal ang kilos o nag-slow motion ang bida habang papalapit sa iniibig nito. Dahan-dahang tumayo si Christina at ako naman ay napatayong bigla at naghahanda na saluhin siya kung sakaling matumba siya. Pinipigilan ko ang aking paghinga sa sobrang kaba habang siya ay dahan-dahan na tumatayo. Lahat ng mga tao ay humihiyaw at nagpapalakpakan sa pagsuporta sa kanya. Hanggang sa unang pagkakataon ay inihakbang niya ang kanyang mga paa. Parang nalaglag yung mga kalamnan ko mula sa 100th floor at sa pagkakataong ito, mas lalo pa akong hindi humihinga. Naku po! Ang sabi ko sa aking sarili. Hindi pa kami handa para dyan. Sigurado akong matutumba siya. Handa na akong tumakbo na singbilis ng ilaw ng flashlight papunta sa kanya. Lumapit ang host sa kanya at iniabot ang mikropono at hinila palayo ang kanyang wheelchair. Sabay na ngumiting tumingin habang nakaharap sa kanyang mga bisita. Ako at iba pang mga tao ay nag-aabang kung anong susunod na gagawin niya nang bigla siyang nagsalita ng, "Kuya Danilo, pwede mo ba akong isayaw?" Napabuntong hininga ako ng saglit dahil walang kahit anong masamang nangyari sa kanya. At inikot ko ang aking paningin upang malaman kung sino ba ang maswerteng Danilong binanggit ni Christina. Ngunit napagtanto ko na halos lahat ng tao ay nakatingin sa akin. Nakalimutan kong Danilo nga pala ang pangalan ko. Noong una ay nahiya ako dahil baka namali lamang ako ng rinig. Ngunit
Nagsimula na namang maghiyawan ang mga bisita niya at pumapalakpak na sinigaw ang pangalan ko. Danilo, Danilo, Danilo. Naging kasing pula ng kamatis ang aking mga pisngi at kabado akong tumingin sa mga magulang niya upang malaman ang kanilang reaksyon, pero maging sila ay nakikisigaw at nakangiting nakatingin sa akin. Ang kanyang ama ay tumango at ibinaling ang muka papunta kay Christina na senyales na puntahan mo na siya at simbolo na pinapayagan niya akong magtungo sa direksyon ni Christina. Dahan-dahan akong naglalakad patungo kay Christina at habang papalapit ako ay bigla akong inabutan ng isang pink na rosas ng kaibigan niya. Magiging isang hipokrito ako kung hindi ko sasabihin na hindi ako nagkagusto kay Christina simula noong nagkasama kaming dalawa. Pero itinabi ko ang aking nararamdaman dahil para sa akin ay isa lamang panaginip na magkaroon ako ng pag-asa sa puso ng dalaga. Pero habang nakatayo ako sa harap niya at nagsasayaw kami sa saliw ng isang napakatamis na musika, ay naisip ko na baka may mga pangarap talagang nagkakaroon ng katuparan. Nanginginig kong iniabot sa kanya ang rosas habang sinuklian niya ako ng napakatamis na ngiti na ilang taon ko ding hindi nasilayan. Nag-uumapaw ako sa saya na para bang ako'y lumilipad sa kalangitan. At nung ibinigay niya ang kanyang kamay sa akin, nakaramdam ako ng electric shock mula sa aking daliri at kumalat sa buo kong katawan. Matagal ng panahon ang nakakalipas magmula noon, pero ang lahat ay kasing linaw ng tubig mula sa Hinatuan Enchanted River ang aking alaala. Bawat segundo ng gabing iyon ay nakaukit na hindi lamang sa aking isip kundi maging sa aking puso. Sa katunayan, sa tuwing may pagkakataon ay masaya naming binabalik-balikan at puno ng pagmamahal na ikwento ang aming istorya ni Christina sa aming mga anak. Pangalawang video. Halos lahat siguro sa atin alam ang kasabihang never judge a book by its cover. Gusto ko lang dagdagan ito ng huwag mong husgahan ang isang tao base sa kanyang tattoo. 16 na taong gulang ako nung ako ay mabuntis. Akala ko siya na ang taong makakasama ko, kaya lang simula nung oras na nalaman naming dalawa na buntis ako, ay bigla na lamang siyang naglaho na parang bula. Ilang beses ko siyang sinubukang kontakin sa kanyang number pero hindi na siya sumasagot. Hindi ko din naman alam kung saan siya nakatira, kaya hindi ko siya mapuntahan. Sa katunayan, napag-alaman ko na hindi niya pala tunay na pangalan ang ginagamit niya, kaya naman hirap din akong hagilapin siya. Isa lang pala siyang babaerong lalaki na nais makipaglaro, pero sa kasamaang palad, isa ako sa mga napaglaruan niya. Mas matanda siya sa akin ng 4 na taon. 16 na taong gulang lang ako noon samantalang siya ay nasa 20 anyos na. Lumipas ang panahon, nagsilang ako ng isang napakagwapong bata. Dahil sa naging sitwasyon ko, napilitan akong mag-matured. Napagtanto kong hindi ako nagseryoso at nagtino sa buhay, kaya naman nagsikap ako ng mabuti, nagtrabaho at nag-iipon ng pera para sa anak ko. Yung mga kaibigan kong babae, ayon palagi nilang pinag-uusapan ang mga bago nilang gamit, cellphone at iba pang mga bagay, pero ako nakafocus ang atensyon ko sa pagtatrabaho at pag-aalaga sa aking anak habang tinatapos ko ang aking high school. Pero kahit ganon, napakasaya ko. Nagpapasalamat din ako sa aking mga magulang dahil tinulungan nila akong mag-alaga sa anak ko sa tuwing kinakailangan kong pumasok sa eskwela at trabaho. Naging maayos at masaya ang buhay ko kahit na may pagkakataong nahihirapan ako pero gano'n naman talaga ang buhay, sala sa init at sala sa lamig. Sa tuwing nag-aabang ako ng jeepney, palagi akong napapadaan sa harap ng isang shop na gumagawa ng mga furniture at kadalasan akong balisa o binabagabag sa tuwing ako ay napapadaan. Dahil sa sobrang init ng panahon, madalas ay mga walang suot na pang-itaas ang trabahador doon. Pero ang labis kong napansin ay ang madalas na pagtitig sa akin ng kakaiba ng isa sa mga lalaki doon. Sa tuwing lumilingon ako para tingnan siya ay bigla na lamang siyang titingin sa malayo. Hindi ako komportable sa ganon lalo na nung nakita ko ang napakalaking tattoo sa kanyang katawan. Hindi ko alam kung galing ba siya sa bilangguan o miyembro siya ng isang gang. Natatakot ako pero ayoko namang ipahalata na natatakot ako.
Palagi itong nangyayari sa tuwing mapapadaan ako sa lugar tuwing papasok at uuwi ako galing trabaho. Pero bukod doon, tahimik naman ang naging buhay ko at wala na akong ibang ikinababahala. Isang araw, wala akong pasok sa trabaho noon kaya naisipan kong kumain sa labas kasama ang anak kong 4 na taong gulang. Masaya kaming naglalakad at nag-uusap nang bigla na lamang may sumulpot na motorsiklo sa aming harapan at bumaba ang driver sabay tanggal ng kanyang helmet. At nagulat ako nung nakita ko kung sino ang driver ng motor. Walang iba kundi ang aking ex-boyfriend, ang tatay ng anak ko. Lumapit siya sa amin at kinumusta ako pero ipinagtapat niya sa akin na gusto niyang kunin ang anak ko. Biglang nagpintig ang tenga ko nung marinig ko iyon. Ang kapal naman ng mukha mo na bumalik at sabihin kukunin ang anak ko. Matapos ang ilang taon mula nang inabandonan mo kami. Hindi maaari. Hindi ako papayag. Lumayas ka sa harapan namin. Sigaw ko sa kanya. Nagsisisigaw at humihiyaw na ako sa galit nung mga oras na iyon habang mahigpit ang hawak sa aking anak. Pero nagpupumilit siya at sinabing anak din naman niya iyon at wala daw akong pera para mabigyan ng magandang buhay ang anak namin. Nangyari ang lahat ng iskandalo na iyon malapit sa furniture shop. Dahil sa sobrang lakas ng aming sigawan, madaming tao ang umusisa sa nangyari. Yung lalaking may tattoo sa shop ay biglang lumabas at lumapit sa amin. Wala akong idea kung bakit siya lumapit pero pumunta siya sa harapan namin at hinarap ang aking ex-boyfriend. Sinabi niya na, "Boss, siya ang nanay ng batang ito. Wala kang karapatan na kunin ito sa kanya kung ayaw niya. Kaya wala kang karapatan na magpumilit na kunin ang anak niya. Mas makakabuti kung umalis ka na lamang at huwag ka nang manggulo dito sa lugar namin." Kalmado niyang sinabi iyon pero mapapansin mong hindi siya nakikipagkaibigan base sa kanyang pananalita. Mas matangkad siya kaysa sa aking ex-boyfriend at dahil walang damit pang itaas, kitang-kita mo ang tattoo niya na di hamak na mas malaki sa malapitan. Sa tingin ko dahil sa takot sa kanya at napapaligiran kami ng mga tao ay bigla na lamang umalis ang aking ex-boyfriend. Nagpasalamat ako sa lalaki dahil sa ginawa niyang pagtulong sa akin kaya bilang pasasalamat ay inimbitahan ko siya na kumain kami sa fast food restaurant. Ngunit hindi ko inaasahan na siya ang magbabayad ng kinain namin. Natuklasan ko na ibang-iba siya sa panlabas na itsura niya. Malumanay at mabait siyang makipag-usap at bukod doon ay nakapagtapos daw siya ng kolehiyo. Hindi din pala mumurahing furniture ang ginagawa nila dahil gumagamit sila ng mga mamahaling materyales para sa kanilang mga produkto na ibinebenta ng kanilang kumpanya. Napagpasyahan daw niyang magtrabaho sa furniture shop ay dahil sa nagtapos siya ng kursong interior design at pangarap daw niya makapagdisenyo at makagawa ng furniture para sa mga malalaking hotel sa buong mundo. Kahit nakadamit na siya ng mga oras na iyon ay hindi ko pa rin maiwasan na mapatingin sa mga tattoo na sumisilip sa kanyang t-shirt. Napansin niya ito at sinabi niyang alam daw niya na tumitingin ako sa tattoo niya. Nakuha daw niya ito nung nasa kolehiyo daw siya at medyo may pagka-immature daw siya noon at dahil sa kagustuhan niyang magmukhang cool at tigasin kaya niya naisipan na magpa-tattoo. Medyo may pagkamahinhin daw kasi siya at gusto niyang ipakita sa ibang tao na malakas at maskulado siya. Pinagsisisihan niya daw ito pero wala naman na daw siyang magagawa, nandyan na daw iyon. Habang nag-uusap kami ay nakaramdam ako na para bang gumaan ang loob ko sa kanya. Hindi na katulad noon na balisa at laging may kaba sa tuwing nakikita ko siyang nakatingin sa akin. Sa loob lang ng ilang oras ay pareho naming naramdaman na magaan ang loob at komportable kami sa isa't isa na para bang matagal na kaming magkakilala. Magmula noon ilang beses nang naulit ang paglabas namin kasama ng aking anak. 2 buwan ang lumipas, nung makauwi na ako sa aming bahay ay bigla kong nakita ang aking ex-boyfriend sa loob ng bahay namin. Hindi ko alam kung paano niya nalaman kung saan ako nakatira dahil wala naman akong pinagbibigyan ng address ko. Nadatnan ko siyang nakikipagtalo sa aking mga magulang tungkol sa balak niyang pagkuha sa aking anak at syempre hindi ito hahayaan ng aking mga magulang. Nagsisigawan sila sa buong bahay at narinig ko pa ngang pinagbabantaan ni inay na tatawag siya ng pulis kung hindi aalis ang lalaking iyon. Pumagitna na ako sa kanila at hindi ko din napigilang sumigaw. Nalaman ko na mayaman pala ang kanyang mga magulang at nalaman nito na nagkaroon ang kanilang anak ng anak at inabandonan niya ito. Labis itong ikinagalit ng kanyang mga magulang at sinabi na kung hindi niya pananagutan at aalagaan ang anak niya ay wala itong ni singkong duling na matatanggap na mana mula sa kanila. Ilalagay daw nila ang malaking pera sa pangalan ng anak ko.
Dahil natuklasan niya ang plano ng kanyang mga magulang, kaya naman pinipilit niyang kunin ang aking anak. Hindi dahil sa mahal niya ang anak ko, kundi dahil sa pagmamahal niya sa pera. Dahil nalaman ko ang tunay niyang intensyon, mas lalo kong napagdesisyonan na kahit anong mangyari, hindi ko ibibigay ang anak ko sa ama niyang walang malasakit sa sariling anak. Sinusubukan ko na siyang itaboy at nagsisisigaw na ako mapaalis lang siya. Nang biglang may malakas na tunog mula sa pinto. Bumulagta ang aming pinto sa lakas ng pagkakabukas nito. Lumingon kami upang tingnan ang nangyari at nakita namin ang lalaking may malaking tattoo. Bigla siyang sumigaw at sinabing, "Tama na! Anong ginagawa mo dito? Hindi mo ba napapansin ayaw nilang nandito ka? Umalis ka na ngayon din!" Galit niyang sabi sa ex-boyfriend ko. Nagulat ako sa pagsulpot niya pero nagpapasalamat akong dumating siya sa puntong kailangan ko siya dahil hindi ko na makontrol ang mga nangyayari. Nung makita siya ng ex-boyfriend ko ay halos nanigas at namutla ito sa pagkakatayo at wala nang sabi-sabi ay bigla na lamang uli itong humaripas ng takbo paalis ng bahay namin. Magmula noon ay hindi ko na siya nakitang muli. Bago ang pangyayaring iyon, hindi ko pa naikukwento sa mga magulang ko ang tungkol sa lalaking may tattoo. Pero dahil sa nangyari na iyon, nakilala na nila ang lalaki. Laking pasasalamat din nila dito at nagustuhan nila ang lalaki. Naging opisyal ko siyang kasintahan at hindi ko pa alam kung kailan kami ikakasal. Pero sa ngayon, masaya kaming dalawa sa aming relasyon at nagustuhan din siya ng aking anak. Nagkausap at nagkita na din kami ng mga magulang ng ex-boyfriend ko at ipinakita ko sa kanila ang kanilang apo at sinabi ko na kahit anong oras kung gusto nilang makita ang aking anak ay tawagan lang nila ako at wala itong problema sa akin. At dahil doon, nagkaroon ako ng magandang relasyon sa magulang ng ex-boyfriend ko. Pero sa tatay ng anak ko, mukhang matagal pa na panahon ang gugugulin para mapatawad ko siya. Dito na po nagtatapos at sana po ay nagustuhan po ninyo ang mga kwentong ito. Hanggang sa muli, paalam at God bless po!